Magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pagsisimula natin sa mundo ng spiritual bilang instrumento, dito ibabahagi ko kung paano makakatulong sa isang taong may sakit spiritual gawa ng kulang barang masamang espiritu at masamang elemento at iba pa. Kagaya po ng dati at sana pag-aralan nyo lahat ng mga binabahagi ko. Itong video ito pa ay para po lamang sa mga naniniwala. So, para palagi kayong updated, please subscribe my YouTube channel, like, click the bell, and comment and share. Para palagi kayong updated sa ating ibabahagi mga orasyon bilang isang instrumento. So ito, ang isang taong may sakit na walang finding symptom, maaari nyo itong matulungan. So, nagdidepende po ito sa mga taong may pananalig at paniniwala. Kailangan malakas din ang poder, pundo, balaban nyo, baluti. Kasi karamihan kasi kapag mahina ang paniniwala ng isang manggagamot at antingero, tsaka nila po bumabalik yung sakit ng pasyente. Maaari niyong mapagaling ang pasyente pero sa inyo babalik ang sakit ng pasyente. So kailangan dito nakapag-devotion kayo at kumpletong pamamaraan, proseso sa pagiging instrumento sa mundo ng espiritual. Sa ngayon ay ibabagi natin ang isa sa mga pamamaraan natin na gamit ang isang tubig para matulungan ang isang tao sakit spiritual. So mayroon pong pamamaraan na para makita nyo kung may gumagambala sa pasyente. Mayroon pong orasyon para masukat nyo. Isa sa mga basehan, isa ang daliri. So marami naman ang basehan. Maaari din sa tubig, maraming proseso. So mayroon pong orasyon na ibinahagi ko na po dito na para hindi makapagtago ang isang gumagambala sa pasyente. Tao man ito o gawa ng elemento yun at o masamang espiritu. Susukatin niyo po dito ang kabilaan. Papantayin nyo. Titingnan nyo yung dulo. Kapag mahabang kaliwa kanan, ibig sabihin po yan may gumagambala sa pasyente. Kapag pantay, kailangan po niyan doktor. So, depende sa isang manggagamot at antingero na kung makita nyo, hindi yan makapagtago kapag inusalan nyo ng orasyon pandakip. So, andito na yan sa aking YouTube channel. So, sana lahat ng mga payo ko pag-aralan nyo. Isa itong sa pamamaraan para makatulong kayo sa taong ginagambala ng kulang barang masamang espiritu, masamang elemento, at masamang espiritu at iba pa. Gawa man ng gayuma, ayan. Lahat-lahat. So dito, sa unang gamutan ng isang manggagamot, kailangan munang dumaan sa proseso. Huwag pong magmadali sa pagpapasampa sa mga gumagambala sa pasyente. Maaari nyo itong Mari kayong balikan ng isang mangkulang mambarang o kung ano man ang gumagambala sa pasyente. Kaya nga, sabi ko, kailangan pag-aralan niyo po muna. So, ano ba ang inuusal dito? Ayan. Kukuha kayo sa, halimbawa, pag nakita niyo na mahaba ang isang liliit kaliwa kanan, kukuha kayo ng tubig. So, uusalin niyo ang healing water. So, ito yung ibabahagi kong healing water na yung ginagamit ko sa aking gamutan. So, maraming pong salamat. So, next po nito, ito na. Magdasal ng isang ama ng Ama Ginoong Maria, sumasampalataya at isunod ang orasyon nito. Usalin na 3 beses sa isipang buo lamang at ihihip sa tubig ng pakrus. Omega kulisang Yuhela Uryamot
sultia. Omeger kulisamtra yuhela uyamut sultia. Omeger kulisamtra yuhela uyamut sultia. At isunod ang susin. Iksyuheryo bigyoen. So, 3 beses niyo po uusalin. Iipid to sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kapag ininom na ito ng pasyente, makikita nyo na yung hinilit kapag pumantay, ang ibig po sabihin yan, natanggal nyo na ang sakit spiritual ng iyong pasyente o isang taong may sakit gawa ng kulang barang masamang espiritu at masamang elemento. Maraming po salamat. Good afternoon. At palagan po ang lahat ng mga dasal at orasyon na aking binabay. God bless ang ninyo Peter.